Maayong gabi kanatong tanan, mga kapaglaom, mga kaigsunan, higala, televiewers. Ano sab kita sa ato ang padayon nga panagtuon sa atong leksyon ini nga semana, leksyon numero 3. Sa gyapon atong gitunol ang mga mainitong pangumusta sa ato ang mga televiewers, sa atong mga kapaglaom gikan sa atong buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Malipayon kita rin kagabiyon mga igsoon, apan sa dili pa kita mapadayon, akong gihangyo ang tanan sa pagduko sila mga ulo mag-ampo ta. Ginoo nining kagabiyon, nagadul kami kanimo Dios tungod kay kami nagaila nga ikaw ang tuburan sa kaalam, tuburan sa kahibalo. Tagai kami Ginoo sa igong pagpanabot sa imong mga pulong nining kagabiyon karon nga among masabtan Ginoo ang imong katuyuan ug ang imong mga pulong. Panalangin niya matag usa among mga kapaglaom, among mga kaigsunan, among televiewers nga ang leksyon ini nga semana makahimo kini sa paglig-on sa among pagtuo pagsalig na kanimo. Daghang salamat nga imong gidawat among pagampo gipasaylo among makalapasan. Gitugyan namo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga manluluwas. Amen. So mga kapaglaom, mga televiewers, ato ang gidaig ang Ginoo nining matahuma kagabion nga diin makapadayon kita sa pagtuon sa iyang pulong pinagi sa leksyon. Atong sugdan mga igsoon kapaglaom ang ato ang panagtuon sa ato leksyon ni kagabion nga giuluhan kini og memorials of grace. No? Mga igsoon, in speaking of memorials, no, kining handumanan sa grasya. Kita nga Pilipino hilig kita og ganang mutago og mga handumanan, di ba? Labi na ning manag-uyab pa nga bisan bitag simple lang kaayod nga sulat. Halag yung unlanan pa, taguan pa kay kanang tamis kayo handumon igsuon ang kanang mga butang nga gikan sa atong uyab or sa ato ang mga kabataan or asa man nadawat nato nga kining mga butang nga gihatag tamis kayo handumon mo nang atong itipigan. Muna mapasalamaton ta sa mga generosity diha sa Central Church, Kumawas Church, no? Sa ilahang mga kaayo, ang gipakita. Handumanan. Nagpakita mga igsuon nga, kanabitang ang Ginoo, doon na po siya'y handumanan sa iyang grasya. Akong tuguti ko, akong basahon ang key text sa atong leksyon ini nga semana. Makita sa Joshua 4:23 and 24. Ingon dinhi, "For the Lord your God dried up the waters of the Jordan for you until you passed over." Take note ha, gipaugas sa Ginoo ang tubig sa Jordan aron makaagi ang iyang katawhan as the Lord your God did to the Red Sea. Okay? Iyang kuan ang Red Sea gipahubas usab, which he dried up for us until we passed over, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. Take note, gihimo to sa Ginoo aron mailas siya nga siya ang gamhanan nga Dios, and that you may fear the Lord your God forever. So pinalangga nako nga mga kapaglaom, no, mga televiewers, atong nakita nga ang Ginoo nagpakita sa iyahang makatingalang nga buhat sa yunan kanang pagpahunong igsuon sa daloy or kanang agos sa suba aron makaagi lang iyang katawhan, dili na basta-basta nga milagro, but it is also called the memorials of His grace. Ang atong leksyon igsuon ablihan kini sa usa ka police officer nga nakadakop siya og kining usa ka driver nga nalimtan in taon sa driver ang iyang lisensya. Pag tanaw niya, he explained to the officer nga nalimtan gyud niya. So, ang police officer ingon siya, "Okay, I will issue ka ng ticket, pero think of it not as a fine but as a tuition." Uy, kuyaw sa ding term sa police, no? Bago ni nga term So, mga igsoon, mga drivers nato diha nga mga kaigsuonan, kung madakpan maganitaw niya issue ang ticket, ayaw tagunaw na nga fine kini siya, but usa ni siya ka tuition. Tanawa ha, gapo kay nga term nga gamit sa police. Ingon siya, when people want to learn something, they pay tuition. Mo din mo bayad ta og tuition fees sa mga bata sa eskwelahan kay we send our children to the school aron unsa they can learn something. So this ang police, this is your tuition to learn, not
to forget your license when driving. Inan siya, have a good day, Professor. So mga kapaglao, mga igsoon, mga televiewers, sa panahon nga doon ay mga fines, unya, gi-issuehan tag ticket para bayaran ang maong fine, remember, it's not a fine. It's a tuition. Just to remember us to learn the lesson, mga igsoon. So as human beings, kita manggod usahay, mga kapaglaom, we are prone to forget things that are not constantly in our sight. Di ba? So, like for example, we forget to return phone calls or to respond emails or pagpanubig sa mga tanom or send birthday wishes and so forth. Much more sa mga magtiayon, no? Kinarabang mga magtiayon kung minyo na dili na dayon mahinumduman ang mga birthday sa asawa or sa bana, no? Mga special occasion, no? Dunay mga asawa nga usahay ipangbundak na lang ng mga gamit parang mahinumdum lang gyud ang bana ba nga birthday niya karon. So mga bana nga asawa, please ayaw in taon ta ka limot sa mga special occasions. I for one experience that, no? Usahay akong asawa mingon ako nga paps mura og nalimot na magkasama nga special occasion na to. Sa una, may makikamdala og chocolate. Ako na lang po irason mga igsuon nga ang chocolate magud makadaot magud sa ngipon, kadaot sa lawas mo nang usahay din na lang tamo dalag chocolate pero nalimot na lang gud siguro ta. Mga banang asawa, as humans, we are prone to forget, pero ang kuyaw gyud mga kapaglao, mga televiewers, mga kaigsunan, kung excuse, atong malimtan ang atong mga spiritual needs. No? So, could have, kanabitang, kung nato magumalimtan ang atong mga spirituhanon nga panginahanglan mga igsoon, naa dinhi ang kuyaw kaayo nga consequence, may lang og fine ang ihatag sa Ginoo. Pero ang consequence igsoon, kung atong malimtan ang ato ang spiritual needs, that determines our eternal destiny. Kini igsoon, mga kapaglaom. So, ang atong leksyon karon nagpahinumdum sa handumanan sa grasya sa Ginoo. Wow, gapo kayo ang term, no? Handuman, memorials of God's grace. So, atong tanawon ang Domingo, gaguluhan kini og crossing the Jordan. So here, ang mga passage or ang teksto gihatag, Joshua chapter 3, 1 to 5, Numbers 14, 41 to 44, unya, ang pangutana mga igsoon, nga numang gyud ang Ginoo naghangyo sa Israel sa anang kanabitang pagpreparar samtang sila mutabok na sa Jordan. So here, this is the first time igsoon nga ang Ark of Covenant gimension. Atong basahon ng Joshua chapter 3 ha. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out for Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp giving orders to the people, when you see the Ark of the Covenant. So, gimension ha? Gimension din ang Ark of the Covenant of the Lord your God and the priests who are Levites carrying it, you are to move out from your positions and follow it. So, kanimutan aon, mga igsoon din gimension sa Joshua for the first time. And until this point, in the Old Testament narrative, the Ark has appeared in the context of the sanctuary. So, sa ilang journey sa padulong sa Sinai, from Sinai, and the unsuccessful attempt to begin the conquest of Canaan. So, it was the most sacred object. Take note mga igsoon ha, the Ark of the Covenant, mao ni siya ang sagrado nga butang nga makita. Unya, naa dinhi ang tulo usab ka mga butang nga makita igsoon sa Ark of the Covenant. Ang isa nini, ang tablets containing the Ten Commandments. So, muna ang tulo ka butang ha, ang rod ni Aaron, nga mao ang high priest, o ang jar of manna. So, kining tulo ka mga butang mga igsoon, na makita sa Ark of the Covenant. So, the Ark and the preparation to cross the Jordan igsoon reminded Israelites that they were not entering Canaan in their own manner and time. Take note, sa ilang pagtabok sa Jordan mga igsoon, ang Ark of the Covenant o ang ilang pag-prepare ng ilang labangon ang Jordan, they were not to enter Canaan in their own manner and time.
the conquest, mga igsoon, take note sa itong lesson, ang pagdaog ug ang pagsulod sa Canaan, mga igsoon, would be successful only if they followed God's way and timing. Wow. So take note ha, kung sundon lang nila ang unsa paagi sa Ginoo ug ang iyahang timing. So God, who is described as enthroned above the cherubim that were covering the Ark of the Covenant. So here, ang movement sa Israelites are identified with the Ark's movements. So ingon diha, enter Canaan in front of the Israelites as the one leading the conquest. So here, mga kapaglaom, mga igsoon, na ay preparation. Ang Joshua 3:5, Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things among you. So, mga kapaglaom, televiewers, mga higala, naadi ay preparasyon. We will consecrate ourselves. Pa-consecrate, or another term is sanctify. No? Sanctify yourselves. It refers to purification process similar to what the priest followed before beginning their service in the sanctuary. So, pinalanggan ako mga kapaglaom. Ang atong handom nga musulod o matug langit, no? Dili di ay kanabitang basta-basta lang nga matutag langit without any preparation. We will sanctify. Ang John 17:17 gaingon ngon sa, sanctify them by your word. Thy word is truth. Sa ato pa mga igsoon, ang Ark of Covenant nga nadidto ang napulo ka sugo, nadidto ang sungkod ni Aaron, nadidto ang tadyaw sa mana, nagpasantop kini that we need to sanctify ourselves. So here, usan ni siya ka proseso nga gihimo sa pare, and what the people of Israel carried out prior to God's revelation at Sinai. So kining consecration, mga igsoon, involved the laying aside of sin and the removal of all ritual impurities. Meaning, while going to Canaan or crossing the Jordan, dapat di ay mga igsoon kapaglaom, atong himuon ang pag-sanctify. Atong himuon ang consecrate sa atong kagalingon, setting aside any known sins, mga igsoon. So unsa man ang mga sala sa ato ang kinabuhi karon, pinalangga nako ng mga kapaglaom, televiewers, higala, asa man tan himutang karon, always remember nga going to that heavenly Canaan, like what the Israelites did before they crossed the Jordan and conquered Canaan, mga igsoon, they sanctify themselves. They are setting aside any known sins and gihimo nila ang pag-remove sa any ritual impurities, mga igsoon. And the same command appears in Numbers 11:18. Tanawa, katong milagro, naghimo sa Ginoo. Tell the people, si Moses, consecrate yourselves in preparation for tomorrow when you will eat meat. The Lord heard you when you wailed. If only we had meat to eat. We were better off in Egypt. Now the Lord will give you meat and you will eat it. So, ato nakita mga igsoon nga mo kanang preparation required before battles were fought in a war. Sa ato pa mga igsoon, remember, ang giingon ni Ellen White, the greatest battle that was ever fought was the battle against self. Meaning, nagkinahanglan kita og preparasyon sa pagpakigubat sa atong kaugalingon, mga igsoon, mga televiewers. Ngano? Tungod kay sa atong kaugalingon, remember, daghan kay tag mga New Year's resolutions nga we don't want or we want to face out sa atong kaugalingon o kinabuhi, mga igsoon, pero may lang ta sa Enero pa, Pebrero, pag-abot sa Marso, Abril, Mayo, and on, natingala ta mga igsoon nga mubalik na puta sa ato ang kanhing pagginawi. Busa, it needs sacrifice, it needs sanctification, it needs consecration, mga igsoon. So, ingon diha, kanang nga preparasyon, kinahanglan
before battles were fought in a war. O kita mga igsoon, televiewers, nakigubat batok sa tong kagalingon. So we need to prepare. So, before God, sa tong lesson ha, before God can fight for Israel in battle, they must show their allegiance to Him and trust in Him as their commander. Wow! So karon mga igsoon, pinalangga ng mga televiewers, ang pangutana, ang Ginoo ba mao ang commander sa imong kinabuhi? Ang Ginoo ba mao ang imong manluluwas lang? Or manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi? Meaning, kung siya ang Ginoo sa imong kinabuhi, atong gisunod ang kabubuton sa atong Ginoo, mga igsoon. The way we keep the Sabbath, the way we live our lives, mga igsoon, kita ba kaha ang modelo or naghatag og maayong influensya sa atong puloy-anan, sa atong iglesia, o sa komunidad diin kita nagkinabuhi, mga igsoon. So, ang milagro, remember ha sa itong lesson, ang milagro sa paglabang, pagtabok sa Jordan, mga igsoon, nag-prove kini sa Israelites that the Lord's promise to drive out these people in the land could be trusted. Okay? So, here, sa ato sab karon mga paglatas, padulong sa langit ng Canaan, ang atong pagtuo pagsalig sa Ginoo, kasaligan siya ng gaingon nga, ako muuban kaninyo hangtod sa kahangturan. Till the end of age, mga igsoon. Pero, kining saad nga ingon siya muuban, kanila nga gi-commission, go and make disciples. Sa ato pa, sila lamang nga nagalakaw, sila lamang nitubag sa hagit, mga igsoon, to go and make disciples, maghimog tinunan, can have the seguridad nga we can have a dry passage through the Jordan also, nga unsa, ang gasa sa Canaan, mga igsoon, nga gihatag. Meaning, ang langit ng pulianan, mga igsoon, sigurado kaayo, kung atong gituhuan ang saad sa Ginoo, unya, dili kita mahadlok sa unsa man nga mga giants or higante nga naa sa yuta igsoon or sa atong kinabuhi. So, ang pangutana karon magsoon, how can we develop spiritual preparedness to experience and discern God's interventions on our behalf, mga igsoon? Kaya dili man ta basta-basta lang magkaadtog kinan or langit na may preparasyon sa ato pa, mga igsoon. Unsa man nga mga sala sa atong kinabuhi karon, atong ihiklin kini. Unsa man nga mga rituals or kalibutanon nga mga rituals nga atong ginahimo, mga igsoon, nga dili kana bitang subay sa kabubuton sa Ginoo, atong hangyo na Ginoo nga Ginoo tabangi mi nga amo ning ma-set aside because we want to go to that heavenly Canaan, mga igsoon. Okay? So, here, atong tanawon ang ginagmay nga mga reflection, mga handumanan sa grasya, igsoon. Kung imong tanawon ang narrative sa kanabatang pag-cross sa Jordan River, igsoon, imagine ha, ani nga time, harvest time, unya, sa verse 15, kung imong tanawon, mga igsoon, sa ato lesson, sa Joshua 3:15, ani nga time, igsoon, daghag tubig ang Jordan. Sa to pa, imposible gid igsoon tabukon ang Jordan ani nga panahon. Kay harvest time. So, ingon din one of the most powerful biblical moments, igsoon, is the transition. Kung ang crossing sa Jordan ha, is a powerful biblical moments proving sa transition, igsoon, kanang giingon diha, faith and divine fulfillment. So here, ato makita nga, ang ilahang pagsulod sa Canaan, sa Promised Land, symbolize profound spiritual truths for Israel for the believers' journey today. Meaning, nagtudlo nato nga, unsa ang atong panaw karon, ang ilang panaw kanadto nga mutabok sa Jordan, igsoon, meaning sa ato usab karon is naatay mga Jordan nga tabukunon, mga igsoon. No? Diba? Natay latasonon nga Jordan. So here, Jordan represents transition from promise to possession. Nisaad ang Ginoo nga atong maangkon or maposes ang Canaan
and also atong maprocess ang langit igsoon, atong maangkon ang langit. So here, crossing the Jordan was not just a geographical move, but a spiritual crossing. Wow. Nagtudlo kini sa espirituhanon nga pagtabok igsoon, from wandering sa atong pagpanaw to fulfillment, and from survival to victory. So that is a transition, mga igsoon, nga gisaad sa Ginoo nga ngadto kang Abraham nga ang saad maangkon ang yuta nga gisaad ngadto kang Abraham. So ang saad sa Ginoo, mga igsoon, sure kayo, only it requires obedience and faith-filled action. So faith must eventually move our feet. Mo ni igsoon, gwapo. From faith to our feet. Meaning, ang atong pagsunod sa saad, sa pulong sa Ginoo, will move our feet sa pagtunob sa Jordan igsoon, or any action, any preparation nga atong himuon parang maangko nato ang saad. Unya, ang Ark of Covenant, mga igsoon, no, symbolize God's presence and power leading His people through impossible situations. So, ang atong pagkinabuhi, igsoon, ang progress sa atong kinabuhi ug sa atong pagtuo happens only when God goes before us. Take note, dili atoa ang gubat, igsoon. Remember always nga ang Ginoo maoy nag-lead out sa dalan, and ang atoa diha is we will always remember the memorials of His grace, mga igsoon. Kung giunsa niya pagpatabok ng Israel sa Jordan, giunsa niya pagpatabok ang mga Israelihanon sa Red Sea, always remember nga makatabok lamang ta, igsoon, kung ang Dios mao ang mag-una kanato. We do not enter new seasons by strength or strategy, but by divine guidance. Okay? So, nindot kayo ang mga saad, igsoon, ang memorials of His grace. So atong tan-awon karon, mga igsoon, ang the living God of wonders, no? Diha sa Lunes. Ato nakita, no, nga grabe ang milagro. Gilatas ang Jordan sa daghan kaayo nga tubig, panahon sa daghang tubig, kay ting harvest gid, igsoon. So unsa may gimin ani, igsoon? So the crossing of Jordan River is described in Joshua 3:5. Kanang word sa Hebrew, igsoon, nga niflaut. Niflaut here is defined as miracles or wonders, which usually refers to the mighty supernatural acts of God nga nagdemonstrar sa iyang pagka-unique nga Ginoo. Against, igsoon, ato i-compare sa mga Diyos sa surrounding nation sa Israel. So, later on, mga igsoon, ang mga Israelites, nakapamalandong sila. And sa katong ilang nahinduman, igsoon, ang plagues sa Egypt, Exodus 3:20, no? O niya, ang crossing sa Red Sea, o ang iyang paggiya kanila sa wilderness, ilang na hinunduman na kini, igsoon, mga memorials of God's grace. Wow. Ang plagues, ang pag-cross sa Red Sea, ang paggiya sa Ginoo sa paghatag og kanang landong panahon sa adlaw ug kahayag, pillar of fire panahon sa gabi, they are the wonderful acts of God, igsoon, ug ang Israel nahingangha sa makatingala nga buhat sa Dios, igsoon. So here, nagpasanto ang ato ang leksyon dining kagabion nga ang Ginoo who created the world, dili siya limitado or constrained or defined by His creation. Meaning, nothing is impossible sa Ginoo, mga igsoon. So, ato nakita nga He is beyond our comprehension. Dili siya limitado sa iyang creation. Muna nga, sa atong panahon karon, mga igsoon, nining linog, baha, unsa na nga pagtayog, remember, God's presence is always with us. Take note, ha? Ato ibalik ang kaningang mga leksyon, ang Salmo 46, igsoon, versikulo 1, ang iyang gisaad, ang iyang presensya. Dili siguro ang tanan niya ipakita ang iyang protection, kaya doon na may mga biktima
nga ato mga kaigsunan sa baha bakaha or linog bakaha. Pero the good thing is, ang iyang presence is there. Why He allowed those things to happen, igsoon nga, mabiktima ta sa kalamidad, ang Ginoo ang mas nasayod. Nga for now, what I ika-explain nganong iyang gitugot kini, but the good thing is, naa ang iyang presensya. He did not promise all His protection, mga igsoon. What He promised is His presence. So come what may, igsoon, no? Ato makita nga ang God of wonders, igsoon, nagpasantop nga ang Ginoo sa Bible is the living God, active and alive, nga kita nga iyang mga sumusunod can trust Him in anticipation of His interventions on our behalf, mga igsoon. Muna nga sa ministry ni Christ, mga igsoon, matingala ta nganong giingon ni Kristo nga, pray those who persecute you. Love your enemy. No, matingala ta nga Ginoo nganong inaana man gyud ang imong sugo nga higugmaon ang kaaway, iampog katong nagpersecute nato. Igsoon, ang Ginoo is active and alive, igsoon, and then we don't know His plans. Wala ta masayod, mga igsoon, sa iyang kanang bitaw, He is beyond our comprehension. No? Di na tugkaron ang mga butang nga para ihalang sa Ginoo, mga igsoon. Because the good thing is, He knows what is best for us. Kung iya man gialaw ang dili maayong hitabo, ang sure thing, igsoon, is kung di man nato ma-feel, katong sa kanta bitaw nga alawiton, igsoon nga, ang linya nga, kung di nato ma-feel ang iyang hand nga naghawid nato, mga igsoon, trust His heart, mga igsoon. Kapag laom, televiewers, saligi ang kasing-kasing sa Ginoo, saligi ang saad sa Ginoo. Why? Because He is always the God who do wonders. He is always the God who do miracles. Ug, mga igsoon, pinalanggang mga televiewers, mga kapaglaom, always remember ang mga handumanan sa iyang grasya sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Dili lang sa Israel, ha? I presumed, and I believe, mga igsoon, mga kapaglaom, nga doon na tayo mga handumanan sa grasya sa Ginoo. No? Kanang usa ka individual, igsoon, nga kanang bitaw ang iyang kinabuhi kaniadto nga nalulong sa droga, sa albino, sa sugal, sa unsa man nga bisyo. And then karon imo nakita nga aktibo, madasigon, malipayon nga nagsimba sa Ginoo. Igsoon, dako kay ng milagro. Matingala ka ba nga, grabe, giunsa man ni sa Ginoo pag-usab. Mao na nga, dili armas igsoon na nakausab, dili siguro kutsilyo o unsa ba diha nga paghadla, but it is God's grace nga na-transform sa usaka kaniadto igsoon nga bisyoso nga tao. Even I myself, have experienced the memorials of God's grace, mga igsoon. No? Ako mga barkada sa Cebu kaniadto, matingala sila nga karon, uy, di naman mo inom si Pastor Kaimi, di naman magbisyo. Even kamo igsoon, sa inyong pamilya, sa atong iglesia, there are kanang bitawng gitawag og memorials of God's grace. And we ought to remember those, igsoon, atong hinumduman kana nga mga kanang bitawng kahibulungan nga buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why? Sa atong ikayon ganiya sa atong intro sa atong lesson, mga igsoon, as humans, we are prone to forget the good things. Pero ni ay igsoon nga kinaiya nato, mas dugay nato malimtan ang mga unsa, ang mga baho or mga trash sa atong kinabuhi, mga igsoon. Say for example, sa managtiayon, no? Dunay managtiayon nga ang asawa permanente yung pahinumduman ang bana sa iyang mga kaghapon. Chicks boy, palahubog, usa diha druga. Ganun ka na yung mga baho igsoon ang dugay malimtan. Niya ay mga maayong buhat sa Ginoo nga gihimo, dali na hinong kayo malimtan. So, we need always to remember, mga igsoon, sa kaayo sa Ginoo, sa mga handumanan sa iyang grasya. Even the prophet Zechariah, iyang nakita, mga igsoon, nga
iyang gigamit ang term nga niflaot as invention sa future sa Israel human niadtong Babylonian exile mga igsoon. So iyang gi-proclaim, he saw that Jerusalem would be fully rebuilt with old people sitting in the streets of the city and boys and girls playing there. So to the seemingly incredulous inhabitants of the capital, still displaying the signs of its destruction, Zechariah declared, "Thus says the Lord of hosts, if it is marvelous in the sight of the remnant of his people, in those days, should it also be marvelous in my sight?" So, declares the Lord of the hosts, thus says the Lord of hosts. Ingon ang Ginoo, "Behold, I will save my people from the east country and from the west country, and I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem." So, pinalangan ako mga kapaglaom, televiewers, mga kaigsunan. Ato nakita ang kahibulungan nga buhat, butang nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. And we ought to remember those memorials of grace, mga igsoon. So, here, sa ato reflection, mga igsoon, sa gihimo nga milagro, no? Meaning, God works beyond human limits, mga igsoon. Nga, sa ato nang naingon, ha? Nga, ang iyang grasya is sufficient para nimo, para nako, mga igsoon. So, niining bag-o karon nga mga panghitabo, igsoon, sa ato ang palibot, linog, sa Cebu, and even sa itong dapit igsoon din sa Mindanao, and even sa whole Philippines siguro nakabati na sa linog. Whatever those things nga atong ikahadlukan, always remember the God of miracles, mga igsoon. The God of wonders. The God of wonders. Nga pwede igsoon sa dihang nitamak ang Israel sa tubig. Wala niya pagbuta ha, wala niya nga labang mo sa Jordan ha, sa diyang mauga na kinin. No. Ingon siya, pagdala niyo sa arka, sa pakigsaad, tamak sa tubig. Ug nagipakita diha igsoon sa unsa ang tubig ni hunong. Pag-agas, padulong sa ubos, ug nitabok ang Israel sa dry land. So sa atong kinabuhi karon mga igsoon, always remember ha, before tamutabok sa Jordan, before ta igsoon muadtog langit. At sa ganito, dunay preparasyon. We will sanctify ourselves. We will consecrate ourselves to God, mga igsoon, with our family, with our church members, and with those people whom we love. Ngano? Kay igsoon, mingaw ang langit kung wala ang atong pamilya dito. Mingaw ang langit igsoon kung wala ang mga tao nga atong gihigugma or atong gihaguan sa pagsulti sa kamatuoran, mga igsoon. So, we need to set aside any known sins. We need to set aside any rituals, igsoon, any worldliness, any materialistic nga appetite, igsoon. Tungod kay crossing the Jordan in our lives, mga igsoon. Atong hununaan kanunay, nga naa didto ang Ginoo naguna para kanimo, para kanako. So nining kagabihon, ako nagapanginaot nga ang atong leksyon ni nga semana pahinumdum kanato kanunay sa mga handumanan sa grasya sa Ginoo, mga handumanan sa nindot kaayo nga mga gibuhat sa Ginoo igsoon, makatingala nga mga butang nga kaniadto siguro kita nagilaid sa kapitos, but now God had shown us wonderful miracles, things in our lives nga makaingon ta nga, Lord, Ginoo, grabe ka, makatingala ka, and we can only praise Him, we can only thank Him, we can only adore His name, mga igsoon. So nining kagabihon, mga kapaglaom, ayaw in taon kalimti ang mga handumanan sa grasya sa Ginoo. Atong tapuson kini mga pinalagang kapaglaom, televiewers, mga igsunan, pinagi sa atong pagampo. Amahan nga langit no, nining kagabihon, salamat kay o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo. Sa mga nindot kayong butang nga imong gihimo sa among kinabuhi. Giunsa nimo pagpalabang ang Israel, ang imong katawhan, sa uga nga dalan latas sa Jordan nga suba. O Dios,
Daw dili katuhuan apan ikaw ang Ginoo sa mga milagro. Tabangi kami, O Dios, sa paghinumdum kanunay sa mga handumanan sa imong grasya. Nga igo kami, O Dios, mo pasalamat, mo dahig kanimo. Ako nagaampo amahan sa mga televiewers, mga kapaglao, mga higala, nga nagasubay nining programa sa takna sa pagtuon. Ginoo palihog, ikaw man ang nasayod sa matag kinabuhi, matag puloy-anan. Ang uban siguro adunay mga kabugat nga gihambin. Ang uban siguro adunay mga problema nga daw para nila amahan lisod sa gubangon, lisod sulbaron. Apan diha kanimo, Dios, walay imposible. Palihog, ipagaan ang mga kabugat, ihatag ang solusyon sa mga problema, ihatag usab, O Dios, ang kalampusan sa unsaman nga mga plano, unsaman nga mga gimbuhaton, unsaman nga mga patigayon, ug labaw sa tanan, O Dios. Tabangi kami sa pagtabok sa Hordan sa among mga kinabuhi. Nga diin, before kami maadto sa langitong pulianan, amahan, tabangi kami sa pag-sanctify, pag-consecrate sa among kinabuhi nga na kanimo. Nga among ihiklin ang mga unsaman nga mga nailang nga mga sala, unsaman nga mga ritual sa among kinabuhi, O Dios. Ug among tabukon ang dalan padulong sa langitong pulianan. Salamat ngayong gidawat among pag-ampo, gipasaylo among mga sala, gitugyan namo ang tanan, sa ngalan ug gahom ni Jesus nga manluluwas. Amen.